July 4 at pinaka-significant po ito na araw para po sa Pilipinas at sa Amerika. Okay? Maraming salamat, no? Magandang hapon sa ngalan po ng DGP, Divine Government of the Philippines. Magandang hapon sa mga nanonood na po sa atin ngayon, no? Dito po sa live po natin, no? Sa headquarters po ng Divine Government of the Philippines sa Davao City. Maraming salamat, no? Magandang hapon kay Brother Salvador Sibilia, no? Diyan po sa Manawag, Pangasinan, kay Brother Ruben Auxilio diyan po sa Caloocan City, Brother Espinol, kay Barangay Captain Gilbert Guillermo diyan po sa Basaw, Gataran, no? Cagayan Valley, Luzon, Visayas, Mindanao, from Car Region hanggang dito po sa BARM. Magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa at wala na pong pinakamagandang balita po na dapat nating pakinggan, maririnig sa mga panahong ito maliban lang po sa dibino gobyerno ng Diyos. At itong dibino gobyerno ng Diyos, mga kapatid, mangyayari na po ito sa bansang Pilipinas kasunod na po ni Presidente Rodrigo Roa Duterte 2022 dahil si Presidente Duterte sugo po siya ng Diyos from 2016 hanggang 2022. At 2022 mga kapatid, at mag-uupo na rin yung isang kasunod po niya. At hindi na po ito hari, ay hindi na po ito presidente, hindi po ito pangulo, kundi ito po yung hari na pinili ng Diyos upang magiging implementor po ng Divine Government of the Philippines dito po sa bansang Pilipinas. Kaya mapalad po tayong mga Pilipino, mapalad po tayong dito po sa Pilipinas dahil sa lahat ng mga bansa sa buong mundo, ang Pilipinas po yung napili ng Diyos na magiging continuation po ng kanyang kaharian doon po sa Israel. Ito pong divine government dito po na maitayo po natin sa Pilipinas, ito po yung sugo kay Jesus doon sa Israel na hindi po siya tinanggap noong 29 AD. Okay? From 26 AD to 29 AD, hindi po siya tinanggap bagkos ipinako siya doon sa cross. Kaya mapalad po tayo dahil dito po sa Pilipinas, yung continuation po ng Divine Government of Israel, kaya dito na po sa Pilipinas itong Divino Gobyerno ng Diyos. Kaya maraming salamat dahil marami po tayong mga leader, no? Mga spiritual leader, yung mga sugo ng Diyos mula po kay Dr. Jose Rizal dahil itong Pilipinas, si Dr. Jose Rizal po yung nagdeklara, okay? Siya po yung nagdeklara noong 1892, July 17. Nang dumating po siya sa dapitan, doon po pumasok yung Espiritu ng Diyos na nandoon po sa kay Jesus na naglipat ng kaharian ng Diyos noong 29 AD. Kaya nung July 17, 1892, yung Espiritu ng Diyos na nandoon kay Jesus, yan din po yung doon kay Dr. Jose Rizal. Nang maisigaw po ni Dr. Jose Rizal na Mindanao is the land of promise. Okay? Yun po yung pinaka-main sugo po ni Dr. Jose Rizal dito po sa Pilipinas na maibunyag niya po na yung Mindanao dito po sa buong Pilipinas ang pinaglipatan ng kaharian ng Diyos and particularly, specifically, dito po sa Mindanao. Kaya si Presidente Duterte, he is the first president from Mindanao, the land of promise. At ang kasunod po niya yan, siya po yung katumbas ni Haring Saul. Si Haring Saul, he is the first king from the promised land, Israel. Yun po yung Kanaan. Si Saul po yung unang hari doon. At ang kasunod po ni Haring Saul, habang si Saul po ay nagiging hari pa, mayroon na pong naka-reserve na magiging kasunod ni Saul at yun na po si Haring David. Dito sa Pilipinas, si Presidente Duterte, bilang siya po si Saul, mayroon na pong naka-reserve na papalit sa kanya 2022. At yan po yung Divine Government of the Philippines. Kasi yung Divine Government of the Philippines, this is the government of the Father and the Son. Not the government of the Father and daughter. This is the government of the Father and the Son. Jehovah and His Son, mga kapatid. This is the government of Alpha and Omega. Kaya nga si Jesus, kung siya'y nagiging hari doon sa Israel,
Siya yung uupo doon sa trono, pero yung boses na susundin niya, yung boses ng Ama, na palagi niyang sinasabi, itong mga bagay na sinasalita ko sa inyo, hindi ito galing sa akin, kundi galing ito sa aking Ama na nagpadala sa akin. No, magandang hapon kay Brother Jerry Iringan dyan po sa may NCR po, no, sa Muntinlupa City. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Ma'am Rosalinda Bumagat Bautista dyan po sa Amulang, Cagayan Valley, no? Diyan po sa Region 2. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kay Ma'am Maria David diyan sa Masbate City. Magandang hapon kay Ma'am kay Ma'am Vida Giso diyan po sa City of Babylon, diyan po sa Middle East. Kay Ma'am Rose Calia diyan naman po sa Jordan. Kay Jenny Torres, no, diyan naman po sa Kingdom Saudi of Arabia, kasama po si Brother Edwin Sabalo, kasama po si Brother Nick Kabigting, diyan po sa Los Angeles, diyan po sa New York City, no, New York City, diyan po sa United States of America. Magandang hapon din kay Brother Rolando Gusi diyan po sa Hawaii, no. Maraming salamat dahil itong araw na po ito, this is the Filipino and American Friendship Day. Philippine and American Friendship Day dahil itong July 4, 1776, mga kapatid, ito din po yung kalayaan ng Amerika. July 4, 1776 from the Great Britain po, mga kapatid. Yung kalayaan ng Amerika, July 4, 1776, yan din po din yung kalayaan ng Pilipinas, July 4, 1946, dahil yung July 4, 1946, ito po yung resulta ng trabaho ni Dr. Mungkado doon sa Amerika. Okay? Ito po yung resulta ng trabaho ni Dr. Mungkado doon sa Amerika. Although si Dr. Jose Rizal, siya po ay humingi ng kalayaan ng Filipino mula sa kamay po ng Espanyol, pero hindi ibinigay ng Espanyol sa kanya yung kalayaan para sa Pilipinas, bagkos siya po ay dinala po dito sa dapitan. Hanggang po sa 1896, December 30, siya po ay pinatay doon sa Lunita. Okay? So instead na ibigay yung kalayaan sa Pilipinas from Spain, ibininta tayo ng Spain doon sa Amerika. Kaya, nung December 10, 1898, sa Treaty of Paris, doon tayo ibininta ng Spain sa Amerika. Pero bago pa po ibininta tayo sa December 10, 1898 doon sa Amerika, si Dr. Mungkado ipinanganak na November 4 upang siya po yung taong kukuha ng kalayaan ng mga Filipino doon po sa bansang Amerika. Yan po yung pinakamalaking istorya po dito sa Pilipinas na lingid po ito sa kaalaman ng sambayanang Pilipino. Mayroon lang pong iilan ng mga Filipinong nakakaalam po nito, maliban lang po sa mga Rizalista, mga Mungkadista, pero the rest po, kahit sa history ng Pilipinas, hindi masyado itong klaro sa kasaysayan ng Pilipinas, itong gawa ni Dr. Mungkado. Kaya itong July 4, si Dr. Mungkado po yung pumili ng pizza nito, July 4. Kaya nga, noong 1932 pa, according po sa kanyang sinasabi dito sa Mungkado Speak, sabi niya, sa 1932 pa, ito po yung ibinigay niyang pizza doon sa Kongreso ng Amerika. Ito po yung pagkasabi niya dito. Sabi niya, in 1932, I appeared before the Committee of the Congress of the United States when he Act of March 24, 1934 was under consideration for the erection of the Philippine Commonwealth. The tidings of McDuffie Act, Public Law 127, 73rd Congress. Sabi niya dito ni Mungkado, I was the originator of the idea that the Philippine Republic should have its beginning or establishment upon an anniversary of the American Independence Day. Now, when was that the American Independence Day? July 4, 1776. So yan po yung sinasabi ni Mungkado, sabi niya, upon the anniversary of the American Independence Day, which is written into Section 10 of the Act of March 24, 1934,
and pursuant to which the Philippines Republic was established in July 4, 1946. Si Mungkado po, mga kapatid, ang pumili ng pitsa July 4, 1946. Okay? Siya po yung pumili ng pitsa July 4, 1946 noong 1932. Okay. No, magandang hapon kay White Dabma, yung ating municipal coordinator dyan po sa Santa Cruz, at kay Mambing Monjera Blood dyan po dito po sa Davao, at siya po yung ating provincial director dyan sa Lanao del Sur, no? At dyan naman po sa BARM, magandang hapon po sa ating regional director po dyan. No? So maraming salamat, no? Dahil dyan po sa Marawi area, mga kapatid, mayroong Mungkado colony dyan. Dito sa Mindanao, according po kay Dr. Mungkado, mayroon po siyang 100,000 colonies po dito po sa Mindanao. Okay, mayroon po siyang 4 na division po dito during po sa guerrillas time, during po sa Japanese time. Okay? Kaya kung titingnan po natin, napakalaki po ang contribution ni Dr. Mungkado dito po sa bansang Pilipinas, lalong-lalo na po sa kalayaan. Siya lang po yung unang taong Pilipino ang pumunta sa Kongreso ng Amerika upang kunin ang kalayaan ng Filipino mula sa kamay ng Amerikano. Si Dr. Jose Rizal, hiningi niya ang kalayaan ng mga Filipino mula po sa Spain. Kaya ang gusto sana po ni Dr. Jose Rizal noong 1892, kaya siya pumunta doon kay Gobernador Dispol na itong mga Filipino, dalhin niya doon sa Sandakan. Okay? Doon sa Sandakan, Borneo, dalhin sana ni Dr. Rizal yung mga Filipino doon noong 1892 dahil itong Pilipinas, ibibigay na niya ito sa Spain. Pero itong mga Filipino, dalhin niya doon sa Sandakan upang doon niya i-govern as divine governance po doon sa Sandakan. Kaya lang hindi po pumayag ang gobernador ng Spain. Kaya ini-exile po siya doon sa dapitan. Pero hindi pumayag ang Diyos, mga kapatid, na dalhin ni Dr. Jose Rizal doon sa Sandakan. Kaya dinaan po doon sa Spain. Kaya instead na ibigay yung kalayaan sa kanya, kaya dinala po siya doon sa dapitan for exiliation. Kaya plano po yun ng Diyos, kaya doon po dumating yung sugo kay Dr. Jose Rizal. Na hindi pala Sandakan ang bayan ng Diyos. Pilipinas pala yung bayan ng Diyos, mga kapatid. Pilipinas ang totoong bayan ng Diyos, hindi na Israel. Pilipinas ang kahalili sa Israel, mga kapatid. Kaya, yung espiritu ng Diyos na doon kay Jesus, yun din po yung espiritu na pumasok kay Dr. Rizal. Kaya na-declare niya, Mindanao is the land of promise. Kaya, mga kapatid, that time, hindi ibinigay kay Dr. Jose Rizal yung kalayaan. Dahil kailangan pang dadaan yung Pilipinas sa Spain, sa Amerika. Kaya si Dr. Mungkado, mga kapatid, siya po yung continuation sa trabaho ni Dr. Jose Rizal. Yan po yung mga hindi po nalalaman ng ating mga kasamahang mga Rizalista. Mayroon ding mga mga Rizalistang naniniwala dyan. Mayroon ding mga Mungkadistang naniniwala din, no? At happy celebration po sa Filipino and American Friendship Day sa mga Mungkadista po ngayon na nag-celebrate dyan po sa Island Garden City of Samal, no? Sa grupo po ng FCWA, Filipino Crusaders World Army, at saka yung Filipino Federation of America, mga kapatid. Bakit po natin ginagamit ito? Dahil 1941, tumakbo si Dr. Mungkado ng pagkapangulo sa bansang Pilipinas upang yung Pilipinas, ang gusto niya, mananatili tayo under sa dominion status po ng Amerika. Pero natalo po siya against po kay Manuel L. Quezon at natalo din siya against po kay Manuel L. Rojas. Kaya sa 1946, yung nakasign po ng kalayaan na yan bilang presidente po sa Pilipinas, si Manuel Rojas po yon. Hindi po si Mungkado dahil natalo siya. Dahil kung nanalo si Dr. Mungkado that time sa 1941, that's the time na maihahayag niya po yung Pilipinas, magkakaroon po, magiging divine government na po ito sa Pilipinas noong 1941. Kasi yung kanyang doktrina, man's moral concept that time.
Pero hindi pa po iyon panahon dahil yung mangyayari pa that time 1941. Pagka 1946 kailangan mayroon pong kalayaan ng Pilipinas. Yung 1946 po yan po yung sagot sa Leviticus chapter 25 verse 10 mga kapatid. Okay? Ang sinasabi po sa Leviticus chapter 25, basahin natin sa Tagalog kasi maraming Tagalog ngayon nanood sa atin, no? Magandang hapon kay Stephanie Dumaog, no? Diyan po sa kanilang bahay sa Barangay Mujang. No, mga Dumaog family diyan sa Island Garden City of Samal. Magandang hapon po sa inyo lahat. Mr. and Mrs. no, nandito po sila, no? Si Stephanie lang wala at saka yung kanyang mga sakop, no? At saka si Stephen Mark. Pero maraming salamat, no? Dahil kahit ako na-surprise ako sa mga bisita po natin ngayon, hindi ko inakala, hindi ko in-expect talaga na darating talaga sila dahil ang nalaman ko lang, this day is Filipino and American Friendship Day. Okay? So, kaya nga sinasabi ko, this is the work of the living God. No? This is the work of the living God. This is the Lord's doing and it is marvelous in our eyes, mga kapatid. No? Nagiging kamangha-mangha po ito. Kasi ang gusto kasi ng Diyos dito sa Pilipinas, yung divine government, itatayo niya sa Pilipinas sa pamamagitan po ng magiging kagilagilalas po ito sa mga mata ng mga Filipino. Na yung unexpected time, okay? Yung unexpected time, mga kapatid, yung maraming mga taong hindi naniniwala na magkakaroon ng divine government 2022, yung mga taong hindi maniniwala na wala ng eleksyon, na yung mga taong hindi maniniwala na wala ng Pangulo, wala ng Presidente dahil uupo na po yung hari. Magiging imposible yan sa lahat po ng mga Filipino. Pero yan po yung gusto ng Diyos, na ang lahat ng imposible sa Diyos, sa mga tao, posible yan sa Diyos. At yan po yung magiging kagilagilalas sa ating mga mata. This is the Lord's doing, mga kapatid. In fact, palagi ko nang sinasabi, ang Espiritu ng Diyos ngayon, siya na po yung nagkakaraban sa buong Pilipinas. Kung ang ating mga politiko ngayon, no, na Tagalog, na Bisaya naman no, ang ating mga politician ngayon, nagkandarapa na para sa kanilang mga karaban, para magpapakilala na po sila, pero sa Diyos, mga kapatid, ang pagpapakilala ng Diyos sa DGP, sa pamamagitan po ng spiritual caravan. Ano po yung ibig sabihin po ng spiritual caravan? Dahil in the last days, ibubuhos ng Diyos yung kanyang espiritu sa lahat po ng laman ng mga Filipino. So yung espiritu ng Diyos ngayon, nandyan na sa bawat bahay po ng mga Filipino. Yung mga anak ng mga Filipino dyan, sila na po ngayon ay nakakita na ng mga pangitain, na naginip na ng mga panaginip, at nagapropesiya na po sila ng propesiya patungkol po ng Divino Gobyerno 2022. Kaya wala pong mangyayaring eleksyon sa 2022 dahil magkakaroon po tayo ng spiritual revolution, mga kapatid. Magkakaroon po tayo ng spiritual revolution dahil yung mga spiritual na mga tao, yung mga pinangakuan ng Diyos ng divine government noon since time immemorial, sila na po ngayon ang magre-revolution upang matupad itong Divino Gobyerno sa ating mga panahon, mga kapatid. Dahil sila yung pinangakuan ng Diyos noon ng divine government. Kaya lang hindi na po sila yung magiging beneficiary. Tayong mga buhay ngayon ang magiging beneficiary sa Divino Gobyerno ng Diyos. Kaya mapalad tayo ngayon na naabutan sa ganitong panahon. Dahil tayo po yung makikinabang. Kaya nga sinasabi ni Jesus diyan, blessed are the poor, for there is the kingdom of heaven. Yung mga poor na sinasabi dyan, hindi po yung mga taong walang makain araw-araw. Yung mga poor na sinasabi dyan ni Jesus, yun po yung mga tribo doon sa Israel. At tayo na po ngayon, mga Filipino, composed of 113 tribes po tayo buong Pilipinas. Tayo po yung pinangakuan ng kaharian ng Diyos. At yung kaharian ng Diyos dyan, mayroong sistema na gobyerno, divine government of the Philippines. Itong Pilipinas, kaharian ng Diyos, mga kapatid. So kung itong Pilipinas ay kaharian ng Diyos, ang magiging leader po nito, mga kapatid, bilang kaharian ng Diyos, hari na po yung katawagan. Hari na. Hindi na presidente, hindi na po pangulo. Hari na po. Dahil darating na po yung totoong hari. No? Dahil ngayon,
maraming mga naghari-hari na ayaw nilang dumating yung totoong hari. Kasi sila po yung maghari-hari lang, no? Hari, may hapon, pamasaj ta hari, no? Pero yung totoong hari talaga ay maghari sa totoong bansa. Yung totoong hari ay maghari na. Kaya nga sinasabi ko, nauna yung kapa, sumunod yung korona. Yung magsusuot ng kapa at korona, hari lang, mga kapatid. Kaya yung Haring David, coming na po 2022. Dahil ang pagpili ng Diyos, hindi kagaya sa pagpili ng tao. Ang pagpili ng tao ngayon as leader po sa ating bansa, through COMELEC, through election. Pero yung pagpili ng Diyos para magiging leader sa isang bansa, hindi niya po idadaan sa eleksyon. Proclamation na lang po yung kulang para sa kanyang hari na uupo sa trono. Yan po yung sinasabi dyan, mga kapatid. Kaya, hindi po tayo natatakot na sabihin po nating walang eleksyon. Maniwala ang ating mahal na Pangulo o sa hindi, o ating mga politiko ngayon, mangyayaring walang eleksyon. Dahil, this is the Lord's doing. Oy, Brother Romel, ali, tuloy. No, si The Desert Fox, no, dumating. Kasama po natin. So, at maraming salamat, no? Dahil paparaming na po. Kayo dyan nanonood ngayon. Kailan pa kayo magpunta dito? Pero saka na kapag wala ng COVID. Kasi magpunta kayo ngayon, no? Maubusan tayo ng upuan, maubusan tayo ng space. Tapos yung cellphone ko, no? 6 inches lang po ito. No? hindi na makasya po. Hindi na makasya yung sa cellphone natin, no? Ha? So, okay, so social media yan eh, baka maging viral yan. wala basta wag lang kayong magsalita. Okay, no? So maraming salamat mga kapatid. Actually, itong natin, no? So magandang hapon kay Ma'am Florencia Tamparong diyan po sa Rizal Province. Magandang hapon Ma'am sa Antipolo Rizal, no, ng ating city coordinator diyan, at saka kay Brother Jubert Sansistores diyan po sa Bukidnon. No, magandang hapon. At marami na dito po yung nanonood po sa atin. Hindi ko naman po maisa-isa dito, pero mayroon na po tayong 16 million views, no? 16 ka mga tao na views po natin. So maraming salamat po sa inyong lahat. So tuloy-tuloy po tayo. Tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Kaya July 4, 16 million na po tayo mga kapatid. Yung million hindi po yun nakikita kasi espiritu po yun, no? Invisible po yun sila mga kapatid. Millions yung mga spiritual invisible mga spirits po yung mga nanonood po sa atin. At sila na po yung nangangampanya for 2022, no? Nakatatakot yun. Hindi bisa baka paki-check niyo diyan sa kayong mga noon, baka hindi na kami makikita dito, ha. Okay, so tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. So ito po, si Dr. Moncado, isa siya po sa author ng Constitution po sa 1935. Okay? In fact, siya po yung gumawa ng preamble. Magandang hapon kay Brother Marlon Gayo, bro. Magandang hapon, no? Bisita naman dito sa office. Daming saging dito ba? Gisugba, gilungag. No? Kung may ginamos ka dyan, sus, maubos ko talaga itong saging. Okay, mga kapatid. So, Dr. Moncado, aside na siya po yung nagbigay ng pizza, okay? Ng pizza ng 2000 July 4, 1946. Pizza kasi akala ko yung pizza ng yung SNR, yung pizza na pagkain. Pizza 4. Okay? Pizza 4 mga kapatid. Sa July 4, 1932, sinabi na niya doon sa Filipino community doon sa Amerika. Dahil sabi niya, I was the originator of the idea that the Philippine Republic should have its beginning or establishment upon the anniversary of the American Independence Day, which is written into Section 10
of the Act of 1934 of March 24 and pursuant to which the Philippine Republic was established on July 4, 1946. Si Dr. Mungkado ang nagpili ng pitsa sa July 4. Bakit po July 4 din? Dahil sa July 4, 1942, bago mag 1946, 1942, nung ikinulong po siya, okay, nang ikinulong po siya ng mga Hapon dito po sa Pilipinas, sa Port Santiago, dahil sa 1941, sumiklab na po yung pangalawang digmaan sa buong mundo. Kaya 1942, January 2, dumating po yung grupo po ng mga sundalong Hapon dito po sa Pilipinas at naabutan po nila si Dr. Mungkado. At sinabi po niya dito, on January 2, 1942, the Japanese occupied Manila and I was immediately arrested. Sabi niya, because of my platform of dominion status in 1941 presidential campaign when I presented myself as a candidate for president of the Commonwealth of the Philippines. Sabi niya dito, after a period of 1 month in Fort Santiago, where I underwent torture and suffered deprivation, I was released on January 2. And I was again arrested on February 22, 1942 and remained in Fort Santiago until my escape on July 4, 1942. Nag-escape si Dr. Mungkado, hinuli po siya, kinulong po siya ng mga Hapon doon sa Fort Santiago, January 2, February 2, after 1 month, nakalaya po siya. Pagka February 22, hinuli-uli siya hanggang sa July 4, 1942, doon po siya lumayas, mga kapatid. Sinabi niya dito, on July 4, 1942, I was commissioned as Commander X by the General Staff of the Crusaders Army Forces throughout the Philippines. Kaya siya po yung binansagan ng mga Hapon na Commander X. Si Dr. Mungkado that time. Dahil yung rihas po doon sa Port Santiago, pinutol niya. Okay? Pinutol niya po, mga kapatid. No? Kaya doon siya naka-escape sa July 4. Kaya malaki talagang bagay yung July 4, yung araw na ito, sa kanyang buhay. Okay? Lumaya siya mula sa kulungan. July 4, 1942. Sa kamay po ng mga Hapon. Kaya, ang gusto niya, hindi man niya naabot nung kanyang programa noong 1941 hanggang 1946, hanggang namatay po siya sa 1958, okay? Sa 1956. Pero yung kanyang programa, matutupad po yan sa 2022, Divino Gobyerno. Kaya mga kapatid, ito po yung sinasabi niya dito. Sabi niya, as a commander-in-chief of the Crusaders Army, I divided the 2,500,000 Crusaders. So mayroon na siyang mga tauhan noon sa 1942 na 2,500,000 Crusaders, mga kapatid. No? Crusaders Army. Yun po yung mga guerrilla. Mga tauhan po yun ni Dr. Mungkado. Sabi niya po dito, and its division consisted of 25,000 Crusaders under the command of Colonel, Lieutenant Colonel, Major, Captain, First Lieutenant, Second Lieutenant, and Sergeant. My men were cooperating with the commando officers and the former officers of the United States Army Forces of the Far East. No? Yun po yung USAFE. No? Under po yan sa kay General Douglas MacArthur. Kaya, yung 1946 na kalayaan, isa si Dr. Mungkado sa haligi dyan. Isa si Dr. Mungkado sa founder dyan. Although, yan po yung ika-50 year po ni Dr. Jose Rizal from 1896. Kaya nga, sinasabi dito, Leviticus chapter 25, verse 10, sabi ko, basahin ko dito 25 verse 10, sabi niya, mga kapatid, ay, tingnan niyo yung oras baka lumampas ako ng 3 oras ngayon. Lampas na nga eh. Wala pa? Wala pa. Wala pa.
Okay, sabi niya dito. At ipaningilin ninyo ang ika-50 taon at ihahayag ninyo sa buong lupain ang kalayaan sa lahat ng tumatahan sa lupain. Iyay magiging kapistahan ng jubileo sa inyo at bawat isa sa inyo ay babalik sa kanyang pag-aari at bawat isa ay babalik sa kanyang sangbayan. Okay? Sabi niya, and ye shall hallow the 50th year and proclaim liberty throughout all the land unto all the inhabitants thereof. And it shall be a jubilee unto you, and ye shall return every man unto his position, and ye shall return every man unto his family. So, after ng 50 year po, mga kapatid, yun po yung sinabi ng Diyos kay Moses. Lumabas si Moses doon sa Egypt sa 487 BC. 40 years po sila doon sa wilderness. Kulang na lang ng 10 taon para mag 50 years sa panahon na po ni Joshua. Pero hindi po nila nagawa po ito sa panahon ni Joshua. Nang doon na po sila sa Promised Land. Kaya dito po ito na fulfilled sa Pilipinas, mga kapatid. Kaya from 1896, i-plus mo yung 50 years, 1946. Eksakto po, mga kapatid. From 1896, pinatay si Dr. Rizal doon sa Luneta, December 30, plus 50 years, 1946, July 4, 50 years po yan. Kalayaan po yan ng Pilipinas. Okay? Yon po yung sanhi po ng kamatayan po ni Dr. Rizal para po sa kalayaan po ng Pilipinas. Pero hindi na po ibinigay kay Dr. Rizal. Doon na po pinagpatuloy ni Dr. Mungkado yung gawain ni Dr. Jose Rizal na yun. No? So, magandang hapon kay Ma'am Imelda Directo Collado dyan po sa Hong Kong. No? Magandang hapon, Ma'am. Kasama po si Leon Hiribisi. Mga Hiribisi family po dito sa Davao. Magandang hapon po sa inyong lahat. No, mga Carion family, no, mga Kanyiti family, no, diyan po sa may Turil, no. Magandang Barangay Dumoy, no, mga kay Brother Sikinya, Ernesto Sikinya diyan po sa may Bukana, no. Magandang hapon po sa inyong lahat. At yung 2.5 million po ni Dr. Mungkado ng mga tauhan, nahati po yan sa 12 division po, sa 100 division, pero mayroon po siyang mga 12 na mga headquarters. Okay? Nandyan po sa Cebu, yung una dyan po sa Manila, mayroon po siyang 100,000 Crusaders dyan. Pangalawa sa Cebu, mayroon po siyang 4 division dyan. Dyan po sa Iloilo, dito po sa Davao, dito po sa may Tacloban, sa may Lingayen, sa may Nasugbo, sa may Olongapo, dyan sa Zambales, mayroon po siyang mga 200,000 na mga Crusaders dyan. Dyan po sa may Olongapo, sa Quezon City, sa Rizal Province, mayroon po siyang 8 division po dyan, mga kapatid. Dyan naman po dito po sa Quezon City, dito naman po sa Surigao Province, no? Mayroon po dyan po sa Mainit, Surigao, na mayroon po siyang 8 division po dyan. At dito naman po sa Pilar, mayroon po siyang ika-11 po, dyan sa Camotes. Dyan naman po sa Bantayan Island, mga kapatid. Doon po niya hinati yung 2.5 million po na mga guerrillas. As support po yan sa mga sundalong Amerikano na nakikipaglaban po sa mga Hapon dito po sa Pilipinas. Sila po yung mga patriotic po natin na ayaw po nilang ibigay itong bansa natin sa kamay po ng mga banyaga. Okay? Maraming mga banyaga dito noon. Natapos na po yung rule ng Hapon. Dito marami namang banyagang mga nandito naman po sa Pilipinas. Gusto naman pong agawin yung ating Pilipinas. Bakit po? Dahil alam po nila yung Pilipinas, ang Pilipinas po ang kaharian ng Diyos. Ang Pilipinas po yung kahalili ng bansang Israel. Ang Pilipinas po ang sentro ngayon ng mga pandemya, mga programa po ng mga
ng mga taong walang takot sa Diyos. Pilipinas po yung sentro na yan. Bakit po Pilipinas? Dahil alam po nila yung mga Filipino, yan po yung Vicaribs Filii, kahalili sa mga anak ng Diyos. Kaya gusto nilang lipulin ang mga Filipino upang hindi makinabang sa kayamanan na para po sa bansang Pilipinas. Yan talaga yung pinaka-spiritual na reason po bakit nagkaganito. Kaya lang nagkamali po sila. Kaya lang, mayroon lang po yung collateral damage talaga. Kagaya po nung nakarang Friday, sinabi ko, ang Diyos po yung nagpadala ng mga poisonous snake po doon po sa wilderness sa kay Moses. Nagpadala ang Diyos ng mga mababangis na ahas upang kagatin po yung mga taong masasama doon. Yung mga taong masama against sa Diyos at against kay Moses. So pinadalhan sila ng Diyos ng mga ahas. Kinagat po yung mga tao doon, maraming namamatay. Ang Diyos ang nagpadala ng ahas upang kagatin sila. Ang Diyos din po yung nagpagawa ng bronze na ahas upang magiging lunas po sa mga taong nakagat po ng mga ahas na yon. No? Dahil maraming tao mapangahas eh. Kaya itong COVID-19, programa po ito ng Diyos upang yung mga totoong hindi anak ng Diyos, yun talaga yung matamaan. Okay? Yung talaga, yung mga hindi totoong mga anak ng Diyos, kasi dalawa lang po yan eh. Yung mga anak ng Diyos, pagpapasok yung COVID, pagtingin ng COVID, di ako makapasok dyan kasi nandyan yung Espiritu ng Diyos. Templo yan eh, ng Espiritu ng Diyos. Pero pagtingin niya dyan, bakanti mga hindi lang isang Espiritu yung darating, tatawag pa yun ng maraming Espiritu. Yan po yung sinasabi ni Jesus. Kaya itong COVID-19, this is the spirit of death. This is the sting of death, mga kapatid. Espiritu to ng kamatayan. Kasi paparating na po yung taong magbibigay ng totoong buhay. Kaya nga sinabi ni Jesus, the thief comes to kill, to destroy, to steal, to kill, and to destroy. But I come to this world to give you life and that life abundantly. Yung kaaway, sabi ni Jesus, yung kawatan pumunta dito. Yung magnanakaw pumunta dito upang magnakaw. Si COVID nagnakaw ng ating mga ari-arian. Pumatay ng mga maraming buhay, mga kapatid. Sumira ng maraming mga buhay ang COVID. Pero ang Kristo dumating upang magbigay ng totoong buhay at habang buhay at pamumuhay, mga kapatid. Kaya mangyayari lang po yan pagdating na po ng divino gobyerno. Kaya kami na po yung ating divine government at yung totoong healer po, totoong manggagamot, coming na po mga kapatid. Coming na. Kahit maraming mga Filipinong dumadaing na ngayon. Kagaya po doon sa Israel, yung mga Israelitas dumadaing doon sa Egypt. Dumadaing sila na nararamdaman na po ng Diyos yung daing ng mga Israelitas doon sa Egypt that time. Kaya pinadala po si Moses. Okay? Kaya pinadala si Moses dahil naririnig na po ng Diyos ang daing ng mga Israelitas noon. Dito naman po sa Pilipinas, kinakailangan marinig ng Diyos ang daing ng mga Filipino. At naririnig na po ng Diyos ang daing nating mga Filipino. Kaya ipapadala na po niya yung divine government of the Philippines dahil yan lang po yung magbibigay sa atin ng totoong kalayaan. Kaya nga, sinabi ni Dr. Mungkado, I am the way of equality. Okay? I am the truth of fraternity. And I am the life of liberty. Na kung saan yung Espiritu ng Diyos, nandoon po yung kalayaan. Kaya nandito po sa Pilipinas ang Espiritu ng Diyos. Kaya magkakaroon po tayo ng totoong kalayaan. Kailan po mangyayari yung totoong kalayaan? 2022 na po yung totoong kalayaan na yan. Material, spiritual, mga kapatid. At lalong-lalo na, dyan po magsisimula yung everlasting life. Yan po mga kapatid. Yung everlasting life. At wala pong ibang implementor dyan. No? Wala pong ibang implementor dyan. Kaya nga sinasabi ng Diyos doon sa Ezekiel, ipapadala ko uli si David, no? Upang magiging hari ng aking sambayanan at siya'y tatawagin kong hari at prinsipe ng aking mga sangkatauhan. Tapos na po mga kapatid. Tapos na yung role ni David doon sa Israel. Pero bakit sinabi ng Diyos, ibabalik niya si David? Dahil hindi nakaupo si Jesus
doon sa luklukan ng kanyang ama na si David. Kaya yung first implementor po ng divine government doon sa Israel, si David, hindi po si Saul. Kaya dito rin sa Pilipinas, yung magiging implementor po ng batas ng Diyos, si Haring David, yung leon, mga kapatid, yung lumad, na dito po sa Mindanao. Hindi agila, tapos na po yung agila. Tapos ng 30, dito na po tayo, the big one, the only one, the chosen one, the anointed one, mga kapatid. The only one, divine government of the Philippines. Yan lang po yung makapagbibigay ng kalayaan. Kaya nga, nung sinabi ng nakaraang mga interview, sinabi ng ating Pangulo, kahit sinong uupo na presidente sa Pilipinas, hindi malulutas yung korupsyon. Mga kapatid, no? Mr. President, subukan mo yung divine government of the Philippines. Dahil yung corruption na yan, hindi na yan aabot doon sa sandigan ng bayan, yung kurakot na yan. Hindi na yan aabot doon sa kulungan. Hindi na yan kinakailangan na marami pang ebidensya ipangalapin po natin upang patunayan na yung tao na yan ang kurakot. Sa pamamagitan lang po ng Espiritu ng Diyos, malalaman na po natin kung yung tao na yan ay nagsasabi pa ng katotohanan o hindi. Yan po yung the best example kay Ananias at saka Sapphira. Hindi po nila kayang pagsinungalingan po yung Espiritu ng Diyos. Kaya nga sinabi ni Pedro, nagkasundo kayo ng asawa mo, magsinungaling sa Espiritu. On the spot, patay silang dalawa, mga kapatid. Corruption yun. Dahil hindi nila gideclare yung totoong amount ng lupa na kanilang ibininta. Yung kalahati lang yung i-declare nila. Yung kalahati tinago nila. That is sort of corruption, mga kapatid. Dito, pagdating sa divine government, kahit senador pa yan, kahit mayor pa yan, kahit congressman pa yan, isang tanong lang, mga kapatid, kung siya ay nangungurakot o wala. Pwede siya magsinungaling sa mga tao, pero sa Diyos, hindi siya magsinungaling. Yan po yung batas ng Diyos. Kaya mga kapatid, balik tayo dito sa Leviticus chapter 20 verse 10. After 50 years, sabi niya dito, ibabalik niya. Dapat magiging jubilee po. Magiging jubilee dahil may magkakaroon po ng kalayaan. Kaya from 1896 hanggang 1946, sakto po yan na 50 years. Kaya nagiging kalayaan po yan ng Pilipinas. Kaya lang, pagdating po ni Diosdado Macapagal, iniba niya po, binalik na niya yung kalayaan sa June 12 na 1898. Hindi na po July 4. Okay? Dumating naman po doon sa panahon naman po ni tawag nito ni Marcos, ibinalik niya po. Okay? Ibinalik niya na ang katawagan po ay Filipino-American Friendship Day sa 1972. Kaya maraming mga bagay pa, mga kapatid, na hindi pa nalalaman ng ating sambayan ng Pilipinas na plano kagagawan po ng Diyos. Si Dr. Moncado, totoong sugo po yun ng Diyos. Okay? Sugo po yun ng Diyos, mga kapatid. Si Dr. Jose Rizal, sugo po yun ng Diyos. Si Dr. Jose Rizal, siya po yung nagbutyag, no? Siya po yung nagproclaim na Mindanao is the land of promise. Si Dr. Moncado, siya po yung kumuha ng kalayaan ng mga Filipino doon sa Amerika. Kaya nga yung founder ng Kingdom of God, siya po yung sugo upang ipakilala na itong Pilipinas ang kaharian ng Diyos. Yun po yung kanyang sugo. Ang sunod naman po niya, ang kasunod na po niya, dahil nalalaman na po natin yung Pilipinas ay kaharian ng Diyos, ang kasunod na po niyan, yung implementation na po ng batas ng Diyos sa kaharian na yan, sa bansa na yan. Kaya nga sinasabi diyan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nalalaman na po natin ang Pilipinas, kaharian ng Diyos sa pamamagitan po ni Dr. Jose Rizal. Sa pamamagitan po ng founder ng Kingdom of God. Ang kasunod na lang po dyan, yung righteous government. That is divine government. Implementation na lang po ng divine government. At ang kasunod dyan, lahat ng pangangailangan ng Pilipinas, nakaprepare na po yan, mga kapatid. All these things shall be added unto you. Kaya nga yung mga sinasabi ko dyan, sa lahat po ng gumagalaw ng divine wealth,
Hanggang ngayon, mga kapatid, hindi nyo pa rin yan makukuha. Bakit? Dahil kontrolado po yan ng Espiritu. Espiritu yung humahawak ng divine wealth na yan. Dahil yung divine wealth na yan, alang-alang yan sa mga anak ng Diyos. Dahil divine wealth yan from the divine creator. Kaya yung magiging administrator dyan, ang makakuha lang yan, divine government of the Philippines. Hindi individual person. Okay? Hindi individual na mga association o mga grupo, yung mga gobyerno ng Diyos yung makakuha dyan. Kaya hintayin na lang po natin yung gobyerno ng Diyos. Kaya yung mga iba't ibang bansa, natunugan na po nila na 2022, maghahari na po yung gobyerno ng Diyos, natunugan na po nila na ibabalik na po yung pera na yan. Kaya bago po makarating yung pera, yung kayamanan na yan, pinauna po yung maraming mga virus. Dahil alam nila, no? Alam po nila, mga kapatid, na kapag maibabalik na po yung mga pera yan dito sa Pilipinas, babalik po dito yung World Bank. No? Dito po makikilala ang Pilipinas sa buong mundo sa pamamagitan po ng kayamanan. Hindi sa pamamagitan ng war, kundi sa pamamagitan po ng kayamanan. Kaya mga kapatid, mapalad po tayo sa hapon na ito. No? Kaya kung titingnan po natin after 50 years, ito sinabi niya dito, after 50 years, mga tao ay babalik sa kanilang mga lupa. Okay? Sinabi niya dito, and ye shall return every man unto his position, and ye shall return every man unto his family. A jubilee shall be that shall that 50th year be unto you. Ye shall not sow, neither reap that which groweth in itself, nor gather the grapes into the vine and dress. Meaning, mga kapatid, sa panahon after ng 50 years, magkakaroon ng totoong kalayaan. After 50 years, sa kanilang time. Kaya lang, hindi po natupad doon sa kanilang time noon. At dito po yan matutupad. Natutupad na po, na nagkaroon po tayo ng kalayaan. Ang kulang na lang po ng 50 years, na yung mga Filipino, yung mga lupang na ibinta ng mga Filipino sa mga iba't ibang mga banyagang mga tao after 50 years, ibabalik talaga nila yan. Okay? Yan po yung batas. Yung batas po ng Diyos, kapag ako ay nagbinta ng lupa sa isang tao, kinakailangan i-redeem po yan i-redeem talaga yan, no? Magkakaroon ng redemption. Kapag hindi yan ma-redeem dahil walang pera, after 50 years, ibabalik ng nabintahan ng lupa sa may-ari. Yan po yung totoong kalayaan. Kaya dito po sa Pilipinas, 2022, mag-subtract ka ng 50 years, 1972, yung lahat ng lupa na naangkin ng mga banyaga from 1972, mga kapatid, ibabalik nila yan sa Pilipinas. Ibabalik nila sa totoong may-ari ng lupa. At mangyayari lang po yan kung batas na po ng Diyos ang maipatupad. Hindi yan gagawin ng mga gobyerno ngayon. Na yung lupa na after 50 years ibabalik doon sa may totoong may-ari. Walang batas yan ngayon sa Pilipinas na ganyan. No? Walang batas diyan. Walang batas din na after na ibenta mo na yung lupa, pwede mo pang i-repurchase, pwede mo pang i-redeem. Walang batas na ganyan, mga kapatid. Mangyayari pa yan 2022 sa batas ng Diyos. Kaya nga ang divine government of the Philippines, ito po yung redemption, ito po yung redeemer, mga kapatid. Ang divine government po natin, ito po yung redeemer sa lahat-lahat po ng mga kayamanan sa Pilipinas, lahat-lahat po ng lupa ng mga Filipino na naagaw po ng mga banyaga. Kukunin po yan. I-redeem po yan. Yung tubig, yung kuryente, i-redeem po yan ng government from sa mga private owner po, i-redeem po yan ng government. Dahil ang lupa ay sa Diyos po, mga kapatid. Ito po yung sinasabi niya dito. Okay? Ito po yung sinasabi niya, Leviticus chapter 20, dahil ang lupa ay sa Diyos. Okay? Lupa, sabi niya. Leviticus chapter 20, no? Verse, sabi niya dito, sabi niya, ug ang yuta nga dili ibaligya
nga walay katapusan, kay ang yuta ako man, kay kamo mga lumalangyaw, og mga dumuluong uban kanako. Sa verse 23, sinasabi niya dito, at ang lupain ay hindi may pagbibili ng magpakailanman, sapagkat akin ang lupain. Pagdating po ng Dibino Gobyerno ng Pilipinas, itong lupa ng buong Pilipinas, sa Diyos po ito, mga kapatid. Kaya ikakansel po ng Diyos ang lahat ng titulo dito sa Pilipinas at babalik lang sa isang may-ari, gobyerno ng Diyos. Yan ang ayaw marinig po ng mga mayaman at mga gahaman ng mga politician ngayon sa ating bansa. Pero yan, mga kapatid, yung batas ng Diyos. Kaya maraming salamat sa hapon na ito. Marami pa sana tayong pag-uusapan, pero marami man din kaming pag-uusapan din dito ngayon. So maraming salamat sa mga nanonood po sa atin ngayon, mga kapatid, dahil binigyan niyo po kami ng panahon, upang kami po ay makapag-usap. Ito po, isa lang po yung pinaka-good news natin, Divine Government of the Philippines. Kaya 2022, walang eleksyon, hayaan na lang po natin yung mga politiko ngayon na busy masyado. Okay? Busy masyado. Dahil nag-prepare po sila sa kanilang campaign for 2022. Walang eleksyon na mangyayari, mga kapatid. Bakit po? Sa kaguluhan ngayon, na sa isyong korupsyon, si Presidente Duterte at saka si Senador Manny Pacquiao. Totoo po yan, mga kapatid. Kasi nung sinabi ko, walang lihim na natatago na hindi malalaman. Okay? Walang lihim na matatago na hindi kailanman malalaman. At ito na po yung panahon na ini-expose na po ng Diyos. Ginamit lang po ng Diyos si Pangulong Duterte, si Senador Pacquiao upang ma-expose po lahat ang anomalya sa ating bansang Pilipinas, corruption, drugs, lahat po ng irregularities, immoralities. Preparation po yan for 2022, mga kapatid. Paglilinis na po ito ng Diyos ngayon. Kaya nga, ito na po yung katuparan, mga kapatid. Maraming nagsasabi kay Senador, maraming naglalait kay Senador Manny Pacquiao. Nilalait po siya dahil kulang sa karunungan. Marami nang sinasabi, kulang sa pinag-aralan. Totoo yan, mga kapatid. Pero ito po yung pinakamaganda. Okay? Pinili ng Diyos yung mga mangmang sa sanlibutan upang pahiyain yung mga marurunong. Okay? Pinili sa Diyos si David na walang alam sa gobyerno, pero nandoon ang Diyos kay David. Hindi pinili ng Diyos ang mga kapatid ni David na kilalang kilala sa komunidad. Pinili ng Diyos si David na tagapangalaga ng mga tupa. Ginawa niyang hari. Sinabi naman po dito sinabi ni Pablo dito, sabi niya, okay, basahin natin, kasi maraming nagsasabi, nagpatugat-tugat daw si Senador Manny. Okay? Bakit pa daw siya? Hindi sa kinampihan po natin, Alam natin yung gawa ng Diyos. This is the Lord's doing, mga kapatid. Karapat-dapat lang na ma-expose yung lahat ng korupsyon. Para po sa ating bansang Pilipinas, malalaman po natin na ito po yung kasabay ng pagputok ng Bulkang Taal. Noong 2020, pumutok yung Bulkang Taal kasabay po sa pagputok sa Pilipinas ng COVID-19. Noong nakaraang araw, pumutok yung Bulkang Taal kasabay po sa pagputok ng isyong korupsyon. Kaya, bawat pangyayari na may kalooban ng Diyos, may katumbas yan ng mga pangyayari sa ating sanlibutan. Kaya nga sinasabi dyan, ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng laman, pero kasabay po niyan ang maraming kaguluhan. Kaya nga sinasabi niya sa Daniel, pagatukuron niya ang kuta uban sa mga dalan, bisan pa sa masamok nga panahon. Itong Divine Government of the Philippines, itatayo ito ng Diyos kahit sa maraming kaguluhan ngayon, mga kapatid. Dahil magiging kagilagilalas ito sa mata ng Diyos. Ito po yung sinasabi niya dito. Verse 20, sabi niya,
Sabi niya, saan naroon ang marunong? Saan naroon ang mga eskriba? Saan naroon ang mga mapagmamatuwid? Sa sanglibutang ito, hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan? Sabi niya dito, 27, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Ginamit ng Diyos si Senador Manny Pacquiao in spite sa maraming mga pag-lockdown ng mga ibang politiko sa kanya dahil sa kanyang angking karunungan. Mababa lang, sabi nila, mababa lang compare doon. Pero ginamit siya ng Diyos upang pahiyain yung lahat ng mga degree holder dito po sa ating bansa dahil ito po yung kalooban ng Diyos. Ito po yung kagustuhan ng Diyos, mga kapatid. Kaya, maniwala kayo sa hindi. Kagustuhan ng Diyos, maibunyag lahat ang korupsyon sa bansang Pilipinas dahil clearing operation to for the divine government. Ito pa po iso sinabi niya dito. Sinabi niya, 18 sabi niya, sa 2 Corinthians chapter 3, basahin ko dito ulit, verse 16. Sabi niya dito, okay lang kayo dyan sa likod? Oh, seryoso kayo masyado eh. Tingog-tingog naman kayo dyan. Naantok na pala kayo. sabi niya dito, mga kapatid. Magsabi lang kayo ng totoo. Sabi niya dito, 18. Sino man ay huwag magdaya sa kaniyang sarili. Kung ang sino man sa inyo ay nag-iisip na siya ay marunong, sa kapanahonang ito ay magpakamangmang siya upang siya ay magiging marunong. Daming bright kayo. Daming bright. Kaya nga, sinabi ni Senador Manny noon, sabi niya, sige lang tag-hearing, ani. Wala implementation, sige hearing. No? Hearing, sige hearing. Wala, puro lang sense of hearing. Sige hearing sa Senado, pero ang gihiringan, na-aprobahan na, wag i-implement. No? Kay tungod kay daghan nagmamarunong eh. No? Sabi niya, sino may huwag magdaya sa kanyang sarili. Kung ang sino man sa inyo ay nag-iisip na siya ay marunong, sa kapanahonang ito ay magpakamangmang siya upang siya ay magiging marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Diyos. Sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang mga marurunong sa kanilang katusuhan. At muli, nalalaman ng Panginoon ang pangangatwiran ng marunong na pawang walang kabuluhan. Ito na po, mga kapatid. Kaya, para kay Senador Manny, no? Ginagabayan po siya ng Diyos. Hindi ibig sabihin na kinakampihan po natin si Senador Manny, no? Kinakampihan po natin yung mabuti. Kinakampihan po, sinasabi lang po natin dahil ang Diyos ngayon ang gumagawa ng paraan upang makilala po ang kanyang batas. Kaya, preparation po ito, clearing operation po ito for the Philippines para po sa divine. Dahil maghahari na po si David. Si David po yung hahatol. Kaya yung hindi matapos ng agila na korupsyon, tatapusin po yan ng leon. No? Tatapusin po yan ng leon. Dahil napakaraming buaya. Ang leon, ang buaya at saka agila, hindi po yan kayang magmano-mano, mga kapatid. Dahil yung agila hindi makapenetrate sa ground. Pero itong leon at saka agila,
Mano-mano po yan, mga kapatid. No? Mano-mano po yan. Kaya yan po yung batas ng Diyos. Pangil po, ngipin po ng leon. Ngipin po ng leon, mga kapatid. Kaya maraming sinasabi, sana may pangil yung batas, sana may ngipin yung batas. Hinto na po yung ngipin ng batas, ngipin ng leon, pangil ng leon, mga kapatid. Dahil napakaraming ngipin po yung agila, ang buaya, no? Napakaraming ngipin po yung buaya. Kaya lang, wala po. Yung buaya kasi, yun po yung Leviathan, no? Yan po yung Leviathan dyan sa Salmo. Basahan po, itatakil po natin yan sa Friday, no? Dahil ngayon wala na po tayong panahon. So maraming salamat, mga kapatid. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, mga bagay na dapat nating tatalakayin. Pero kung sasabihin ko naman ito, wala na din akong sasabihin sa sunod na araw. No? Marami tayong mga bagay na tatalakay, pero ito lang po masasabi ko, no? Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, totoo po siya, he is anointed by God. Sugo po siya ng Diyos from 2016 hanggang 2022. Matatapos po yung kanyang termino 2022. At papalit na po yung leon. Kasi siya po yung agila eh. Walang istorya yung anak ng agila. Walang istorya yung maya. Walang istorya yung tamsi. Leon lang at saka agila dyan. Yung dalawang mababangis na hayop na yan, from Mindanao po yan. No? Siya po yung agila, yung kasunod po niya, leon. No? Leon po, mga kapatid. Lumad. Ito na po yung panahon din ng lumad. Ito na po yung panahon ng totoong tribal leader, hindi tribal dealer. No? Tribal leader, totoong magbibigay ng kapayapaan, kaunlaran sa mga katutubo po natin. No? Kaya walang eleksyon mangyayari 2022 dahil kalooban po ng Diyos ang matutupad. Dahil kung mayroong eleksyon, kalooban po yan ng tao. Dahil tao po yung pipili eh. Okay? Ang problema lang, hindi makapili yung tao. Dahil may napili na yung opisina kung sinong paupuin. Pero hindi po yan paraan ng pagpili ng Diyos. Yung pagpili ng Diyos, mga kapatid, mayroon na po siyang napili na magiging hari sa bansang Pilipinas. Dahil itong Pilipinas, kaharian ng Diyos. Ito po yung totoong kaharian ng Diyos, mga kapatid. Kaya hintayin na lang po natin yung pagdating po ni Jason D. Okay? Si Jason D po yung maghahari sa bansang Pilipinas. Si Jason D. No? Si Jason D. Oh. Sino yan? Si Jason D. Saan yan? Taga Pilipinas. Hindi man din pwede nga yung Jason D na galing po sa ibang bansa. No? So, ang magiging hari po sa ating bansa, si Jason D, Pilipinas po, Pilipino din po yan. Lumad po yan. Oh, no? Pero yan po, mga kapatid, Jason D, no? Jason D, mga kapatid. Siya po yung pinakabunso sa lahat po ng mga nagiging pangulo sa bansang Pilipinas. Si Presidente Duterte po, mga kapatid. He is the 12th elected president. Okay? Ika-12 elected president po siya. At yan po yung simbolo ng 12 mga anak ni Jacob. Okay? Siya po yung ika-12 elected president, pero siya po yung ika-16th president from Aguinaldo. Yung ika-16th president po, mga kapatid, 1 plus 6, 7. Yung mga kapatid ni David, mga kapatid, 7 yun. Si David po yung bunso, pang-8. Kaya yung magiging hari 2022, bunso po yan, pang-8. Bunso. Si David po, bunso. Yan po, mga kapatid. Kasi sa Kabala, yung 7 po is complete sacrifice. Pero yung 8, success. Kaya 2022, matatamasa na po natin yung totoong success. Tapos na po tayo sa 666. Tapos na po tayo sa 77. Nandoon naman po tayo sa 888. Bakit po? 3 8. Okay? Ito po yung story ng 3 8. From 1935 hanggang 1970, nang nagawa po yung Philippine Constitution po sa 1935. Hanggang 1970, binago po yung Constitution, nagkakaroon po ng Reform Constitution.
Noong 1970. 35 years po yan, mga kapatid. 35 years. 3 plus 5, 8. From 1970 hanggang 1987, 17 years po yan. Nagawa po yung bagong konstitusyon ngayon ng 1987. 1 plus 7, 8. From 1987 hanggang 2022, 35 years po yan, mga kapatid. 35 years, 3 plus 5, 8. Kaya sa 1987 to 2022, 35 years, kaya magbabago rin ang ating konstitusyon from democratic form of government to theocratic form of government. Yan po, mga kapatid, ang istorya ng 8-8. No? 8-8, triple 8 po yan, mga kapatid. So yan po, mga kapatid, yung istorya po ng 8-8. Bayani talaga siya. Dahil siya yung bayani ng bansa. Totoong bayani ng bansa. Okay? Siya yung magbibigay ng karangalan sa lahat po ng si Dr. Mungkado, mga kapatid, bayani siya ng Pilipinas. Kaya lang hindi po siya nire-recognize ng Pilipinas. Pero 2022, i-recognize po yan siya na isa sa mga pinakamagaling na bayani sa bansang Pilipinas. So, malapit na po yan, mga kapatid. So, sama-sama po tayo. Kaya ang DGP ngayon, nagbibiyahe na po yung DGP from Mindanao to Malacanang. Yung driver po natin, Leon. Okay? Nasa biyaheng DGP na po tayo. Biyaheng DGP na ikaw ngayon na nakasakay na sa DGP, kapit ka lang, wag ka nang tumalon. Baka pagtalon mo, masagasaan ka pa dyan ng maraming buhaya. No? Baka pagtalon mo, yung bunganga ng buhaya, naghihintay na sa'yo pagtalon mo. Nasa DGP na, sakay ka na lang hanggang doon sa Malacanang kasi umuusad na ngayon yung biyaheng DGP papuntang Malacanang, 2022. Yung driver po natin, Leon, yung Diyos po, mga kapatid, advance party na po yung Diyos. Yung Espiritu ng Diyos, advance party na po yan. Kaya nga yung DGP, okay? Kaya nga yung DGP, okay? Kaya nga yung DGP, Diyos, G, God, Panginoon. So, yung driver po natin, Leon, si Jason D. No? So, maraming salamat, mga kapatid, sa hapon na ito. God bless po sa ating lahat. And all the glory and honor belong to Jehovah Adwata. Maraming salamat sa mga nanonood po sa ating ngayon. Nagkagulo na po dito sa aking likod. So ito po mga ano po natin, no? Filipino-American Friendship Day, no? So maraming salamat, mga kapatid, no? Ito po yung sign natin. Tapos na itong kamao, ito na po. Ito na. Okay? The big one, no? The only one, mga kapatid. No? The chosen one, the big one. Maraming salamat bro kay Brother Alfredo Faustino, bro. Maraming salamat sa mga nanonood po sa atin ngayon. Kay Pastor Richard De Leon Romero, kay Brother Richard Magabo, at kay White Dagma, kay Christian Day, kay Brother Christopher Aguirre, kay Ate Alice, no, dyan po, Mangkal, kay Pastor Edgar Mangkal, mga pastors dyan sa Region 12, no. Maraming salamat po sa inyong lahat. Christopher Aguirre. No? At kay Ma'am Mary Jean Olip, no, dyan po sa Cagayan po. Magandang hapon po. Kay Madam Raquel Cabuberde, mga Cabuberde family, magandang hapon po dyan sa Island Camp City of Samal. No, kay Nicole, kay Bingbing, kay Nico, kay Richard, kay DGP, kay Samal, kay Simon, kay Dato, no, yung ating mga guardia dyan. Kay Brother John Juanite, bro, magandang hapon, yung ating Regional Director dyan sa
Caraga Region sa Bukas Grande po, no? Ito po yung mga breakaway group noon na nag-unite na naman ngayon. No? Sa lahat po ng grupo po ng The Kingdom of God na naniniwala sa DGP, magandang hapon po sa inyo lahat. Tuloy-tuloy lang po sa paniniwala. Kay Brother Rolando Gose from Honolulu, Hawaii. Brother, maraming salamat, no? I-celebrate mo din yan yung July 4 dahil yan po yung kalayaan ng Amerika. Dito naman po, ito yung kalayaan po ng Pilipinas. Kay Brother, kay Dab Fisher, no? Magandang hapon. Kay Brother Uti Dangkilan. At kay Sawinhay Aileen Torres, no? Magandang hapon kay Ma'am Melanie, kay Windy, kay Duster, at kay Harlito Unan, no? Magandang hapon po sa inyo at maraming salamat. So, God bless and God bless po. God bless.